Hi guys, alam niyo ba na nag-all-time high na naman si gold yesterday? So, nag-set na naman siya ng another all-time high record which is $4,039 per ounce. And alam mo ba na habang tumataas ang gold, ang Pilipinas naman, yes tayo, ang pinakamalaking nagbenta ng gold sa buong mundo noong 2024 which is last year. According to World Gold Council, na ang Bangko Sentral ng Pilipinas or ang BSP ay nagbenta ng mga around 29.4 tons of gold. So equivalent siya ng mga roughly around 19% ng total gold reserves natin. So medyo malaki-laking chunk yun. Almost 20% ng reserves natin, di ba? While yung ibang bansa tulad ng China, Poland, Turkey, sila bilis sila ng bili ng gold para syempre maprotektahan yung value ng kanilang pera. While tayo naman nagbabawas. Ito para sa mga hindi nakakaintindi, bakit bumibili ang mga bansa ng mga gold reserves. Alam mo ba na lahat ng bansa halos sa buong mundo, meron silang gold reserve. Pero hindi ito display. Ito ay strategic asset na kumbaga bahagi ng national security at financial stability. So bakit nga ba? Kasi yung gold kasi safe haven asset siya. So meaning sa mga panahon ng krisis, whether financial crisis, geopolitical tensions, or inflation, yung gold is kumbaga yung insurance policy ng bansa. Para habang bumabagsak yung currency or value ng ibang bansa like Euro, USD, hindi bumabagsak yung halaga ng gold kumbaga. In fact, kadalasan umaakyat pa actually yung value ng gold. Kaya kapag mayroong mga global uncertainties, yung mga central banks such as yung BSP, yung Fed, PBOC, bumibili talaga sila ng gold for protection. So ngayon, balik tayo dun sa pagbenta ng Pilipinas sa gold reserves ng almost 20% na reserba. Pagtapos magbenta ng Pilipinas ng gold, nag-rally na paakyat ang gold ng halos 50% in value. So mapapakamot ka na lang talaga ng ulo. Kasi given yung mga war na nangyayari sa Israel, sa Gaza, sa Middle East, yung mga geopolitical tension, yung tariff war, most likely talaga akat yung gold because of that. Pero si Philippines, nagbenta siya ng gold. So sayang din yung 50% na rally paakit sa gold. Sana ang laki na sana ng potential naging profit ng Pilipinas doon. So bakit ba nagbenta yung BSP? Hindi ito simpleng maling move. Sabi ng BSP, sabi niya dito is, they sold gold as part of active reserve management. Meaning, sinadya nila yon para kumita sa short term, mag-take profit at mapalakas ang foreign exchange reserves habang ang peso ay humihina. So, tactical move kumbaga. Pero ang downside kasi nito, when gold kept rallying to record high ngayong 2025, naiwan tayo. Kung hindi sana binenta yung 29.4 tons ng gold, the country could have gained, alam niyo kung magkano? Roughly around $3.8 billion sa value appreciation niya ngayon. Anong epekto nito sa Pilipinas? Number 1, short-term relief, long-term miss. Oo, nakatulong yung sale for liquidity, stability ng peso during that time last year. Pero in the long run, sayang yung potential gains eh. Kung hawak pa rin sana natin yung 29.4 tons ng gold na yon, naku, paldo-paldo sana yung Pilipinas, di ba? Na-cover sana somehow yung mga nakorap sa flood control. Number 2, wala na tayo magagawa. It's just lessons, di ba nga? Losses are lessons. So, yung unrealized profit na yun, naging lesson na lang siya. So, same lang yun sa trading, tsaka sa investment. Minsan nagsisell tayo because of the fear, sa takot. Pero kung may conviction ka talaga sa asset mo, such as sa gold, holding longer could have brought bigger returns, diba? Number 3 is yung global trend. Habang tayo nagbebenta, yung mga kalapit na bansa natin, katulad ng China, India, Poland, nag-accumulate sila ng gold reserves. Bakit? Kasi alam nila, in times of inflation and mga currency risk, yung gold could be our protection. Papabuntong hininga ka na lang. Napakahirap lang talaga mahalin ng Pilipinas. Minsan hindi mo naiintindihan. Pero ako, I'm still grateful sa mga nangyayari ngayon because God is actually revealing something. That means God is working in our country, in our nation. And ngayon, tayo mga Pilipino, kailangan natin maging bukas ang mata. Maging aware. Tapusin na natin yung bulag-bulagan. Tapusin na natin yung pagpapatronize sa mga maling tao. Maybe it's about time, diba? Na i-open na natin yung mga eyes, yung mga hearts natin. Kasi I believe nangyayari yung mga ganitong revelation ngayon. And that is because God is doing something. God is trying to open our eyes. Okay, magpapalin lang sa mga comment section kasi sobrang daming mga trolls. Napapansin ko, yung mga comment section, dominated siya ng mga fake news. Mga tao nagpapanggap na kunwari may alam pero they are trying to redirect our minds somewhere na mamamanipulate na naman tayo. Huwag tayo magpalin lang, huwag kayong magbasa ng comment section. Parang away nyo na kasi ang daming mga maling komento.
might as well pag-pray natin yung bansa natin. Ay, naniniwala ako na kaya natin ma-revive to, kaya natin malagpasan to. We will have a better nation. It's not yet hopeless. Si Lord nga tinatrabaho yung bansa natin. Hindi niya i-reveal yan kung di niya tinatrabaho yung bansa natin. Kaya naniniwala ako na prayer lang kailangan natin. Kasi God can move mountains. Walang imposible sa Kanya. Kaya niyang limasin lahat ng mga buwaya dyan in just one snap, in just one click. So, kailangan lang ni Lord ng kooperasyon natin, tayo mga tao na Pilipino, mga mamamayan dito na sama-sama magtulungan. At syempre, sobrang halaga ng awareness. Maging informed tayo lahat. So, yun lang guys. Happy Friday! Okay, so bagsak na naman daw ang value ng Philippine peso versus US dollar. Favorable para sa mga OFWs, pero kamusta naman sa ating ekonomiya? So, as of October 28, 2025, the Philippine peso has fallen its weakest value of all time, which is 59.13 pesos for every US dollar. Pero guys, bago kayong magpanic, let's understand first what's really happening and why does it matter. So, ang currency value, depende yan sa supply and demand. So, kung hindi nyo naiintindihan yung supply and demand, medyo hindi nyo magigets tong topic natin. But to give you an idea, ang supply is kung gaano karami ang napoprovide, kung gaano karami ang naibibigay. Ang demand naman is kung gaano karami ang may gusto. So ngayon, nakadepende to sa US dollar. Kung mas marami ang may gusto ng US dollar at mas mataas ang demand ng US dollar, si peso ay babagsak. Si peso will lose its value. So ano yung mga nag-trigger? Bakit tumataas yung demand ng US dollar? Nagtaas ng interest rate. So sa mga investor, mas enticing for them kasi malaki interest rate eh. So they will rather hold US dollar currency kasi mataas ang interest rate. So yung demand tataas. However, hindi naman po tumataas yung interest rate ng US dollar ngayon. Actually, bababa pa nga eh. This coming October 30, magbabagsak pa sila ng another 25 BPS. Kakababa pala nila ng interest rate sa last September. Ngayon, magbababa ulit sila ng interest rate. So that means, hindi siya ganun ka-enticing right now sa mga investors for US dollar. Another reason para maging mataas ang demand ng US dollar is yung import and export. Pero as you can remember, di ba, si Trump is, ang dami niyang ini-impose ngayon ng mga tariff sa mga iba't ibang bansa. So, nagkakaroon ng friction with other countries. And nagkukosto, syempre, ng pagbagsak din ng import and export ng US dollar. So, hindi rin ganun ka-enticing para sa US dollar yung nangyayari ngayon with the tariff war. Another reason din para tumaas ang demand sa US dollar is kapag yung political and economic nila is stable. However, right now, as you can see, hindi naman stable si US. Ngayon, actually, may shutdown pa nga sa gobyerno nila, di ba? Walang trabaho ngayon yung mga government employees nila. And this will cause uncertainty doon sa US. That is why, syempre, yung mga investors, hindi sila ganun ka-enticed with US dollar. That is why walang demand for US. Walang demand for US dollar currency. Silipin natin ng chart na, or what we call ito, DXY. Nakikita natin to sa trading view. Pwede nyo rin silipin to. Hanapin nyo lang DXY. DXY. So kung mapapansin nyo yung chart, ayun, pabagsak talaga siya, o, diba? Pabagsak talaga siya. From here, pabagsak siya. And nakikita nyo itong line na to, this is moving average 200. Ibig sabihin, average ng 200 candlesticks yan, or 200 candlestick at yung presyo niya. So, kung nasa ilalim yan, kung nasa ilalim siya nitong candles ng moving average na to, ibig sabihin, yung market is bearish. When you say the market is bearish, ibig sabihin yan, bagsak ang market ng US. And kung sisilipin naman natin yung chart ng Philippine peso versus US dollar, so, ito chart to ng Philippine peso and ng US dollar, okay? So, mapansin nyo, USD versus PHP is 59.01. Meron siya dito, actually, nag-all-time high siya dito sa level na to. Pero, yan, binasag niya na yan at mas umakyat pa siya. So, medyo malaki yung chance na magtutuloy-tuloy pa yung pag-akyat ng presyo niyan because binasag niya na itong pinaka-all-time high natin. So, let's see what would be the possible effect. So, ngayon, what we need to understand para sa ating mga mamamayan, paano makaka-apekto to? So ngayon, since ang US dollar is 59 pesos, 0.1, nag-range ng ganun, anong mangyari? Anong epekto nito sa atin? Syempre, mostly naman ang mga kinakain natin dito, nasa grocery, even our fuel, crudo, kahit nga mga bigas na natin import pa Mga prutas natin, import pa So, since ang daming mga import goods na kinukonsume ng mga Pilipino, ngayon, kapag bibili natin yon sa ibang bansa, mas mahal na siya. Kasi nga, tumaas nga yung value ng US dollar at bumagsak yung value ng peso. So, mas nagiging mahal yung bilihin ng mga imports. So, ngayon, domino effect siya. Kung mahal binili yung import at ibabato sa ating mga consumer, mahal din natin bibilhin yung mga imports na yon. So, tataas kumbaga yung presyo ng bilihin. Tataas ang crudo, tataas ang mga consumer goods, mga raw materials. At dahil dyan, syempre, tataas din yung inflation.
masaya pa to para sa atin? Syempre hindi. Pero syempre sa mga OFW, okay sa inyo to. But if you will come to think of it, tumaas nga yung napapadala nyo sa kanila, pero yung binibili dito sa Pilipinas nagmamahal din. So parang same lang, diba? Mukhang lumaki yung pinadala nyo, pero honestly yung pinadala nyo na mas lumiliit yung value niya para pambili namin ng mga goods. So hindi po siya maganda sa ekonomiya. At kailangan natin naiintindihan to. Kasi baka meron pa dyang iba na ang saya-saya, tumaas yung value ng US. Mas malaki na yung papadala ko sa inyo. But you also have to understand na all the more na mas naghihirap tayo. And yung long-term effect niyan, at impact niyan nasa atin. Kasi at the end of the day, syempre, gusto mo rin naman bumalik dito sa Pilipinas, diba? Dito ka mag-settle sa Pilipinas. Pero kung ganito na kamahal ang bilihin dito, Diyos ko po. Bakit kasi puro tayo import? And meron naman tayong malaking taniman dito, diba? Ito, ang ganda-ganda ng lugar natin dito, oh. Tignan nyo, guys. Hindi nyo na kailangan pumunta sa New Zealand. Oh, diba? Ang ganda. Tanggalin natin yung blurred. Ayan, diba? Hindi nyo na kailangan pumunta ng New Zealand. Dito tayo sa Pilipinas. Sobrang yaman natin sa agriculture. Napakaganda ng mga lupa natin. Hindi natin kailangan mag-import. So ayun lang guys, I hope this is not just a headline, but more of a wake-up call for every Filipino na kailangan natin mas maging financially aware. You have to learn how the global news can actually affect your wallet. You have to learn how to protect and grow your money. Kasi itong mga factors na to, this is beyond our control. And what we can only control is ourselves. Kailangan natin maging financially educated. Ay, ang kulit ni Manso. Manso! Hello guys, nakita niyo yung bagong release ng news ngayon sa GMA na bumagsak by 40.5% yung inflows ng Philippine FDI. Ang FDI guys is Foreign Direct Investment. Guys, nakaka-bother to. Sana aware kayo. Sige, explain ko sa inyo para aware kayo. Yung FDI is direct investment. Ito yung pera na nanggagaling sa ibang bansa. Pinapasok to sa atin para makapagtayo ng negosyo, ng factory, ng building, ng power plant, ng BPO site, or kahit yung mga joint projects with government. So kapag mataas yung FDI, ibig sabihin, iwala yung ibang bansa sa ekonomiya natin. Pero kapag bumababa, ibig sabihin yung mga foreign investors nag-aalangan sila. So bakit sila nag-aalangan ngayon? Syempre, alam nyo na. Kasi doon sa malaking issue ng korupsyon na alam nyo naman lumalabas lately tungkol sa gobyerno at sa mga project ng gobyerno. So kaya titawag itong karamihan yung flood control scandal. So yung mga dating gusto mag-invest dito, nagbabantay muna sila. Naku, safe ba yung pera nila? Diba? Syempre mapapasit. Kung ikaw, kahit ikaw mismo, kung investor ka, syempre yung pera mo ayaw mapunta sa kamay ng alam mong wala nang mapupuntahan, tatago lang, ibubulsa lang, diba? So parang ang iniisip nila, ba't pa ako mag-i-invest dyan? Baka mapunta lang sa bulsa nila. O kaya madelay dahil doon sa gulo. Pero guys, hindi lang naman yun yung factor. Syempre may mga ibang factors din bakit bumabagsak ang FDI. One of the factors din is syempre mas mataas yung interest rate sa ibang bansa. So, syempre, mas attractive mag-invest doon. Another din is yung unstable policy. Syempre, every time na nagkakaroon ng bagong presidente, nagkakaroon ng mga bagong rules every year. And also, syempre, mas competitive din talaga yung mga neighboring countries. Yung mga kapitbahay natin na bansa katulad ng Vietnam, Indonesia. Kasi doon mas mabilis, mas mura na magtayo ng negosyo. Meron nga ako nakausap before noon sa Thailand. Japanese, investor sila sa Thailand. Tapos sila nila taga sa Philippines, ganyan. Tapos sabi nga nila na parang ang hirap magnegosyo sa Pilipinas. Sobrang mahal, ang daming kailangan padulas. Ang daming kailangan daanan. So, imbes na mag-invest sila sa Pilipinas, nag-invest na lang sila sa ibang bansa na mas maayos kausap. Kasi sa Pilipinas, ang hirap daw talaga kausap. Gawan nga ng ang dami pang kailangan under the table. Sobrang nakakahiya, diba? So ngayon, ano ba yung mga ginagawa ng mga investors na yan? Sa Pilipinas natin, bukod sa syempre nakakatulong sila na makadagdag ng mga trabaho sa mga Pilipino. Nung previous administration, nung administration ni Duterte, share ko lang sa inyo ha. Kasi baka sabihin nyo, DDS ako, Duterte supporter ako. Ang share ko sa inyo is facts, data from the last administration. O sige, hindi lang administration niya. Pag-usapan lang natin yung year 2016 to 2022. Sobrang daming mga FDI projects nun. Kasi during that time, medyo mas stable pa yung direction nung gobyerno. Kasama na natin dyan yung Build program. So yung mga infrastructure investments nun, as far as I remember, correct me if I'm wrong, maraming mga China-funded projects nun. Yes, kung mapapansin nyo, super close nung past administration sa China kasi ang dami naman talagang mga FDI projects ng China dito. Tulad nung parang Kaliwa Dam project. Meron pa Chico River Pump
irrigation project. Aside from China, yung Japan is also active in investing here. Meron silang partnership with ADB Bank or Asian Development Bank na mga railways. Nirehabilitate nila yung MRT3 doon sa railway from north to south. And then, sa Manof naman, an industrial zone, marami ring mga naging FDI projects dyan. Katulad nung expansion ng PEZA. May pumasok ng mga kumpanya from Korea, Japan, US. Tsaka mga electronics and semiconductors, meron din mga nag-invest US, Japan, tsaka Korea. Another na sobrang nag-boom pa nun is BPO tsaka tech sector. Kasi dumami yung mga BPO offices nun. Dahil din syempre sa mga foreign companies. Tulad ng Accenture, IBM, Concentrix. Tsaka yung mga iba pa na nag-expand dito. Kaya marami rin talagang mga nagkatrabaho dahil sa mga BPO expansion na yun. Energy products, maraming mga naging partnership din talaga with China and Japan. Mga renewable power, tsaka mga coal projects. So, noong 2021, kahit pandemic nun guys, parang kumbaga umabot ng $10.5 billion ang FDI inflow nun dito sa Pilipinas. Actually, isa sa pinakamataas sa ASEAN during that time. Pero sadly, unfortunately, ngayon, pagtapos ng mga ilang taon, dahil dyan sa corruption scandals, economic slowdown, mga uncertainty sa policies, maraming mga foreign companies nag-pull out. O kaya nag-hold muna sila ng mga expansion plans. Kaya nakakalungkot, ayaw mo na nilang mag-invest dito sa bansa natin. Kasi natatakot sila eh. So yung investors' confidence, malaking epekto yan. Kasi syempre ayaw nilang masayang yung pera nila or kaya mahirapan sila mag-operate dito. Syempre alamin na naman natin kung ano yung direct impact nito sa Pilipino. Pag onti ang negosyo, onti rin yung trabaho. Kasi for example, may magtatayo ng factory sa Batangas o kaya sa Bataan, syempre libo-libo na naman mga Pilipino yung magkakaroon ng trabaho. Pero kung umatras yung investor, syempre walang trabaho. Another is, yung nag-delay yung build projects. Humihina kasi siya. Dapat kasi meron yung continuous support from the foreign investors. So, syempre, maraming mga government projects na partly hindi na funded ng mga investors. So, yung mga initiative na yon, na mga tren, kalsada, airport, na delay. Napuputol yung mga infrastructure plans. So, ano resulta nito? Traffic. Traffic pa rin. Kasi syempre, kulang sa public transport. Syempre, mas mabagal din yung pag-unlad sa mga probinsya. And another impact nito, syempre kapag onti ang investor, onti ang pasok ng dolyar sa Pilipinas. So, ang magiging impact nito sa piso, hihina yung piso. Kapag humina yung value ng piso, tataas yung presyo ng mga imported goods. Tulad ng gasolina, bigas, at yung mga iba't ibang produkto pa na nanggagaling sa ibang bansa. Kaya ang sakit-sakit kasi magtataas na naman yung presyo. Tapos, ang pinakamasaklap pa dito, syempre, kasabay nung pagbagal ng mga FDI inflows is yung mga local businesses dito sa Pilipinas, bumabagal din sila. Kasi syempre, yung mga foreign partners nila, kulang sa kapital para mas lumago sila. So, ngayon hindi makapag-expand, hindi sila makapagbukas ng bagong branch, and pinakamasaklap, hindi makapagtaas ng sahod. So, tuloy, stagnant yung income. Hindi lang ng mga negosyo, but also yung mga empleyado. Pero yung cost of living tumataas. And another impact na nakikita ko rin dito is kapag nabawasan ng mga investors from foreign is nababawasan yung transfer ng knowledge. Kasi alam niyo naman, dito sa atin na third world country, delayed tayo when it comes to progress ng 12 years. So kumbaga sa ibang bansa, sa mga first world country, sobrang advanced na ng mga technology nila doon. Dito, delayed ng 12 years. So ngayon, kung wala tayong mga investors na mga foreign, yung transfer of knowledge mo bagal din, umuunti, kumukulang, mas nagiging delayed tayo. Kasi honestly, kapag foreign countries yung mga nagtitrain sa atin, yung mga kumpanya, sa mga Pinoy workers, mas tumataas yung skill level natin. So yun, nasasayang kasi nawawala yung opportunity na matuto na magkaroon ng global standards. So in short, kapag bumaba ang FDI inflows, ramdam na ramdam ng ordinaryong Pilipino. Job hiring mas onte. Sweldo mas mabagal tumaas. Presyo ng bilihin mas nagmamahal. Mga public projects bumabagal. And yung value ng peso humihina. Kaya honestly, nakaka-disappoint yung nangyayari ngayon. Kaya sana maging aware tayo. Dapat alam natin itong mga bagay na to. So kung napanood nyo to guys, spread nyo yung awareness na to sa mga Pilipino, sa mga kapwa Pilipino. Kasi hindi na tayo pwedeng dapat pumapayag sa ganitong klase ng governance. Sobrang nakakadismaya.